Hi, good morning. Advance Happy New Year and belated Merry Christmas. 3 days na lang, New Year na naman. Ang bilis ng panahon. Parang isang iglap lang tapos na ang isang taon. Tumanda na naman ang isang taon. Anyway, nandito huli tayo magkwentuhan. Pagkwentuhan natin yung sinasabi nilang madaling sabihin, napakahirap gawin. Tama nga naman minsan, di ba? Madaling sabihin pero mahirap gawin siya. Kasi lahat ng bagay may rason, lahat ng tao may dahilan siya kung bakit hindi niya magawa, di ba? Lahat naman ng tao may dahilan din bakit niya nasasabi na madaling gawin. Totoo, mahirap siyang gawin. Okay, halimbawa na lang ito ha. Dito sa amin kasi may mga anong tawag dito, yung mga may edad na kaming nagtatrabaho dito, nasa 70s na, minsan almost 80s nagtatrabaho pa sila. Kami naman lagi namin sinasabi na, oh, bakit hindi ka pa mag-retire? Enjoy mo na lang yung retirement mo, ganito, ganyan. Napakadali sa aming sabihin yun. Pero sa kanila, mahirap siyang gawin kasi may dahilan sila, di ba? Kasi lagi namin sinasabi na i-enjoy mo na lang. Marami ka naman magagawa kapag nag-retire ka. Pero sila, ang dahilan nila, anong gagawin namin sa bahay? Magmumukmuk kami, lalo lang kaming hihina, ganyan. Mahirap sa kanilang gawin yun. Pero sa amin, ang dali-dali namin siyang sabihin. Minsan kasi yung mga iba, meron pa silang mga utang na binabayaran, like yung mortgage, hindi pa nila tapos, kailangan nilang tapusin muna yun bago sila mag-retire. Or yung iba naman kailangan nilang magtrabaho kasi wala silang gagawin sa bahay, mga ganun ba. So parang napakadali lang niyang sabihin pero mahirap siya ring gawin. Katulad na lang nung merong isang, kung nabalitaan nyo, merong isang Pinoy dito na nagtatrabaho sa hospital. Nanalo siya ng loto. 68 million yun ha. Magkano yun? 100 billion pesos yun ha, sa Pilipinas. Nanalo siya ng loto na 68 million. Pero kasalukuyan nagtatrabaho pa siya. Ayaw pa niya mag-retire. So, sabi ko nga sa inyo, nahusgahan na yung tao na yun na napaka-greedy. Hindi na lang siya mag-retire para may yung posisyon niya mapunta sa iba. Although kahit ako nagtatanong ako sa sarili ko, bakit hindi pa siya mag-retire? Anong gagawin niya dun sa 68 million? Kung ako, parang gano'n, kung ako ang may 68 million, ang dami kong pwedeng gawin. Parang wala na siyang dahilan para hindi siya mag-retire, parang gano'n. Nag-open up ako ng business para maging busy ako. Paligayahin ko na lang sarili ko, ang pamilya ko. Pero hindi natin alam kung ano yung rason niya, di ba? Kung bakit ayaw niyang mag-retire. O baka nakasanayan ng katawan niya yung trabaho niya, o mamimiss niya yung trabaho niya, ayaw niya. Maraming dahilan yun eh. Kaya yung mga taong nasa paligid niya na nagsasabi na nagtatanong kung bakit, kasi madaling sabihin ng mga taong yun na
hindi pa siya mag-retire, ganito, ganyan, ang dami niyang pwedeng gawin, 'di ba? Pero sa taong ito, ang may rason siya, kaya mahirap niyang gawin na mag-retire siya. Hindi natin alam kung ano 'yon, 'di ba? Kaya minsan, actually tayong lahat meron sa katawan natin na nanghuhusga tayo. Kahit ako aminin ko 'yon. Minsan nanghuhusga ako ng tao. Nakakapagsalita ako. And then meron din sa parte ng katawan natin na may inggit din tayo, 'di ba? Na minsan naiinggit din tayo. Ako, naiinggit ako dun sa nanalo ng loto na 'yon. Actually, sabi ko bakit siya nanalo siya, bakit ako hindi? Ang swerte niya, parang ganun. Alam mo 'yon, yung meron tayo sa parte nating katawan, merong ganun hindi naman natin matatanggal yun sa katawan natin kasi tao tayo. Normal lang tayo. Kasi kung wala yun sa katawan natin, abnormal tayo Kumbaga, normal yung pag-iisip natin kung meron tayong mga bagay na ganun. Pero, wag lang nating idaan sa masama yung pagkainggit natin or yung pagka-judgmental natin. Wag namang mapunta dun sa bagay na ikasasama, di ba? Yun lang yun lang yung sinasabi nila na madaling sabihin, mahirap gawin. Totoo yun. Minsan nangyayari din sa akin yun. Parang napakadaling sabihin nila sa akin pero napakahirap kong gawin. Katulad na lang yung pinost ko na saving sa bumili ka ng bahay, madali kang makasave ng pera. Tama, totoo yun, totoo. Madali kang makasave sa bahay. Pero ang tao may kanya-kanyang rason kung bakit mahirap para sa kanya gawin yun. Diba? Pero ang sa akin lang kasi, ang sinasabi ko yun, sinasabi ko lang na mas madaling makaipon kasi totoo naman, hindi mo kailangan mag-effort pa ng kung ano-ano. Maging normal lang yung buhay mo pero nakakaipon ka ng malaki. Yun ang pinupunto ko doon. Pero doon, kasi sabi nila depende raw sa tao yan, depende. Oo, tama nga yun, depende sa tao yan. Kaya yun, nandun na yung madali kong sabihin pero yung iba mahirap nilang gawin. Pero ang sa akin, kung gusto mo talaga makaipon, pagpursigihan mo. Yun lang yun. Hanggang dito na lamang. Sana po sana meron na naman tayong napagkwentuhan na alam nyo na kahit konti meron tayong natututunan. Ako, sa pagkukwento ko sa inyo, marami rin akong natututunan sa mga nagko-comment. Nagbibigay sila ng idea sa akin. Minsan, may kanya-kanya tayong opinion may kanya-kanya tayong pag-iisip. Minsan ako, pag may nag-comment na ganyan, ay oo nga no, parang ganun, nagkakaroon din ako ng idea. And then maraming salamat sa ganun. Sana hanggang sa muli. It's 6:55, 5 minutes na lang tatakbo na ako sa taas. Mag-start kasi ako 7 Anyway, thank you so much. Happy New Year po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye.